Nagsimula ang pelikula sa araw ng Pasko. Ipinakita si Tom, isang school security guard na nakatira pa rin sa bahay ng mga magulang niya. Pero may madilim siyang lihim ikinukulong niya sa sariling kwarto ang isang dalaga na matagal na niyang dinukot. What is up, Internet? Ako nga pala si Nix at welcome ka dito sa Nickplex. Dito natin nakilala si Tanya Catch, isang tahimik na estudyanteng hirap makipagkaibigan. Inilibot siya ni Stephanie sa buong paaralan at ipinakita ang mga classroom at laboratory. Binalaan din siya nito na umiwas sa mga sikat na estudyante at huwag lumapit sa security guard na si Tom dahil isa lang daw itong loser. Habang naglalakad sa hallway, nasalubong ni Tanya si Tom. Tinanong siya nito kung may hall pass siya at confident naman siyang sumagot na meron. Nagtanong si Tanya kung saan ang carpentry shop at magalang namang itinuro ni Tom ang daan. Sa locker area, binati ni Tanya ang katabi niyang estudyante, pero agad siyang sinita ng isang mapang-asar na babae at sinabing may girlfriend na ito kaya humanap na lang siya ng iba. Habang pauwi, muli niyang nakasalubong si Tom na magiliw siyang binati. Nang maglaon, nakiusap si Tanya kay Stephanie kung pwede muna siyang makituloy sa bahay nito ng ilang araw dahil may pinagdaraanan ng kanyang ina at ayaw niya muna itong dagdagan ng problema. Ngunit tumanggi si Stephanie at sinabing hindi pa sila ganoon ka-close. Napansin ni Tom na malungkot si Tanya. Nagtaka si Tanya kung bakit parang malamig ang pakikitungo ng mga tao sa paaralan. Sagot ni Tom, normal lang daw iyon sa buhay school. Kalaunan, nahuli ni Tom si Derek na nagyoyosi kaya ipinadala niya ito sa detention. Pero nang si Tanya ang kaharap niya, hinayaan lang niya ito dahil unti-unti na siyang nahuhumaling sa babae. Maya-maya, hinarap ni Stephanie si Tanya at inakusahan itong sinisiraan siya sa likod niya. Kahit paulit-ulit na itinanggi ni Tanya, sinampal pa rin siya ni Stephanie at inagaw ang kwintas niya. Nauwi sa gulo ang dalawa kaya ipinadala sila sa principal's office. Pagkatapos ng insidente, kinausap ni Tom si Tanya at hinikayat siyang magpakatatag. Sinubukan namang tawagan ni Tanya ang kanyang tunay na ina na si Christine pero walang sumasagot. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Tanya ang dahilan kung bakit siya umalis sa dati niyang tinitirhan. Ikinuwento niyang minsan ay nakaranas siya ng pang-aabuso mula sa isang taong pinagkatiwalaan. Nang magsumbong siya sa kanyang adoptive parents at social worker, walang naniwala sa kanya at inisip pa nilang naghahanap lang siya ng atensyon. Dahil dito, napilitan siyang layasan ang kanilang bahay. Nagkwento din si Tom na madalas siyang maliitin ng kanyang ama pero ginawa niya itong inspirasyon para magsikap at patunayan ang kanyang sarili. Hinikayat niya si Tanya na huwag sumuko at patuloy na lumaban. Pagkatapos noon, ibinalik ni Tom ang kwintas ni Tanya at mas naging malapit ang dalawa. Muli niyang sinubukang kontakin si Christine ngunit wala pa ring sumasagot. Sumakay si Tanya ng bus at pagsapit ng gabi ay nakarating siya sa bahay ng kanyang biological mother na si Christine. Paglabas ni Christine, sinabi nitong hindi sila pwedeng magkita dahil maaari siyang magkaproblema sa legal na usapin kaya nakiusap na lang siya kay Tanya na kalimutan na ang lahat at magpatuloy na lang sila sa kani-kanilang buhay. Muli na namang naiwan mag-isa si Tanya. Wala na siyang ibang malapitan kaya naisip niyang puntahan ang bahay ni Tom. Pinatuloy siya nito sa bahay pero binalaan siyang huwag magpapakita o magpapahalata dahil ayaw nitong magkaroon ng gulo kapag nalaman ng mga magulang niya na may kasama siya doon. Tuwing umaga, kasama ni Tanya ang kaibigan niyang si Judy. Habang tumatagal, lalo siyang nagtitiwala kay Tom dahil palagi siyang mabait dito, binibigyan ng mga regalo at pinaparamdam na may nagmamalasakit sa kanya. Pero nang marinig ito ni Judy, nag-alala siya at pinayuhang kausapin ang kanyang biological mother upang tuluyan na siyang makaalis sa sitwasyong kinalalagyan niya. Paulit-ulit na sinubukan ni Tanya na tawagan si Christine kaso wala pa ring sumasagot. Isang gabi sinundo siya ni Tom sa bahay ni Judy. Napansin niyang nakainom ito at nag-aya ng ana-ana. Kinabukasan nagising si Tanya na litong-lito at halatang hindi komportable pero wala siyang mapagsabihan. Dahil wala siyang ibang matutuluyan, napilitan siyang manatili. Makalipas ang ilang araw, may napansin si Tom na kapitbahay kaya agad niyang pinapasok si Tanya sa loob ng bahay upang hindi ito makita. Maya-maya, may tumawag sa telepono. Palihim na nakinig si Tanya at nalaman niyang nag-uusap sina Tom at isa nitong kaibigan tungkol sa investigasyong sinimulan ng Child Services matapos mapansing matagal nang hindi pumapasok sa paaralan si Tanya. Tiniyak ni Tom kay Tanya na ligtas daw siya sa ranch nito. Mahigpit niya itong pinagsabihang huwag magsasalita at manatiling tahimik. Dahil sa takot na pilitan na lamang si Tanya na sumunod. Kinabukasan, naghanda si Tom para pumasok sa trabaho. Naiwang nakakulong si Tanya sa kanyang silid at mahigpit na ipinagbabawal na lumabas. Lumipas ang oras, di siya mapakali dahil kailangan niya magbanyo. Pinagalitan siya ni Tom dahil naririnig ang mga paa niya sa ibaba. Dinalan siya ng bucket dahil bawal siyang lumabas. Maya-maya, muli siyang nagtayo ng poste ng Meralco. Pagtapos, binigyan siya ng notebook para masulat niya kung ilang beses silang nag-ana-ana.
Maingat siyang ibinaba ni Tom papunta sa banyo para makaligo. Kontrolado ni Tom ang bawat kilos ni Tanya. Paulit-ulit niyang pinapaniwala ang dalaga na wala na itong ibang matatakbuhan at siya lang ang makakapagprotekta rito. Dahil sa matagal na manipulasyon, unti-unti nang naniwala si Tanya at nawala ng lakas ng loob na tumakas. Araw-araw, pare-pareho ang nangyayari, tahimik na lang siyang nagtitiis at umaasang matatapos din ang bangungot na iyon. Kapag stress si Tom sa trabaho, si Tanya ang napagbubuntunan niya ng galit. Madalas ding mag-away si Tom at ang mga magulang niya dahil inuubos niya ang laman ng refrigerator pero hindi naman tumutulong sa pamimili. Samantala, maingat na kumikilos si Tanya at halos hindi gumagawa ng ingay para hindi siya marinig ng mga magulang ni Tom. Kahit may pagkakataon siyang makatakas, hindi niya iyon magawa dahil sa matagal na pagkokontrol ni Tom sa isip niya. Isang gabi may dumating na mga pulis sa bahay kaya agad itinago ni Tom si Tanya sa basement at pinagbawalang mag-ingay. Hinahanap nila ang isang babaeng siyam na buwang nawawala at gusto sanang inspeksyonin ang bahay. Pero sinabi ni Tom na bumalik na lang sila kinabukasan dahil tulog na ang kanyang mga magulang. Pagkaalis, nagsinungaling si Tom at sinabing tumatakas lang na bilanggo ang hinahanap pero hindi na naniwala si Tanya. Kinaumagahan, lihim niyang inimpake ang mga gamit niya at naghanda ng tumakas. Bago subukang umalis, nagpasalamat pa si Tanya kay Tom sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pero nang mapansin ni Tom na balak na siyang iwan, agad niya itong tinakot at nagbantang papatayin kapag nagtangkang tumakas. Dahil sa matinding takot, napilitan na namang manatili si Tanya. Palihim siyang nagsulat ng liham at itinago sa ilalim ng carpet, umaasang may makakabasa nito sakaling may masamang mangyari sa kanya. Pag-uwi ni Tom mula sa trabaho, dinalhan niya si Tanya ng donut. Sinabi rin niyang aalis ang kanyang mga magulang papuntang simbahan makalipas ang 10 minuto, kaya doon lang siya pwedeng bumaba para maligo. Humingi rin ng permiso si Tanya na makalabas man lang sa likod ng bahay pero tumanggi si Tom. Nangako na lang itong balang araw ay magkakaroon sila ng sarili nilang bahay. Pero sa liit ng kinikita niya bilang security guard, alam niyang mahirap iyong mangyari. Dahil bisperas ng Pasko, inutusan ni Tom si Tanya na magtago sa loob ng aparador para walang makakita sa kanya kapag umakyat ang mga kamag-anak nila upang kunin ang kanilang mga regalo. Kinabukasan, halos hindi na makayanan ni Tanya ang sobrang init sa silid kaya palihim niyang binuksan ang bentilador para hindi maririnig ng mga magulang ni Tom. Pag-uwi ni Tom, may dala itong balita tungkol sa mother ni Tanya na si Christine. Sinabi niyang nagpakasal na ito sa lalaking kinakasama at wala na raw itong pakialam sa kanya. Labis iyong ikinawasak ni Tanya kaya hindi niya napigilang umiyak. Pagsapit ng sumunod na Pasko, muli siyang pinagtago ni Tom sa loob ng aparador habang nasa bahay ang kanilang mga kamag-anak. Matapos ang gift exchange, pinuri pa siya nito dahil sa pagiging sunod-sunuran at binigyan ng gingerbread cookie bilang reward. Kinabukasan, ipinakita ni Tom ang balita tungkol sa isang dating kaklase ni Tanya na natagpuang patay sa kagubatan. Ginamit niya ito para takutin si Tanya at sabihing hindi rin siya kailanman mahahanap. Nang sabihin ni Tanya na gusto na niyang umalis, lalo pa siyang tinakot ni Tom para mawalan siya ng lakas ng loob na tumakas. Isang araw, napansin ni Tanya na kausap ni Tom ang kaibigan niyang si Judy. Mula sa bintana, nakita niyang may mainit na pagtatalo ito at si Tom. Sa huli, tila napapayag ni Tom si Judy na manahimik tungkol sa lahat ng nalalaman nito. 8 taon nang nakakulong si Tanya, pero hindi pa rin nawawala ang pag-asa niyang makalaya balang araw. Dahil hindi na niya matiis ang init sa kanyang silid, nakiusap siya kay Tom na paminsan-minsan ay payagan siyang lumabas hanggang garahe. Pumayag ito dahil may pupuntahan ang kanyang mga magulang ng araw na iyon. Kalaunan, inutusan siya ni Tom na bumili ng ilang damit. Binigyan siya ng direksyon at mahigpit na binala ang huwag magtatangkang tumakas dahil hahanapin daw siya nito. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakalabas si Tanya ng bahay. Habang naghihintay sa bus, napansin ng isang babae na tila balisa siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Nagkunwari na lang siyang maayos ang lahat bago nagtungo sa butik na itinuro ni Tom. Pagpasok sa butik, namili si Tanya ng ilang damit. Pagbabayad niya, napansin niyang dumating ang asawa ng may-ari. Nakilala niya ito bilang lalaking madalas niyang nakikitang dumaraan sa tapat ng bahay. Dahil sa kaba agad siyang umalis at bumalik kay Tom. Natuwa si Tom dahil sinunod ni Tanya ang lahat ng bili nito kaya nangako siyang muli niya itong papayagang lumabas kapag patuloy itong susunod sa kanya. Kinagabihan nang makatulog si Tom, dahan-dahang lumabas ng silid si Tanya. Tahimik siyang bumaba ng hagdan habang naririnig ang usapan ng mga magulang ni Tom sa ibaba. Paglabas ng bahay, tumingala siya sa mabituing langit at tahimik na nanalangin na sana ay gabayan siya ng Diyos at bigyan ng pagkakataong makalaya. Makalipas ang ilang araw, umalis ang mga magulang ni Tom kaya pinayagan niya si Tanya na bumili ng makakain. Sa tindahan, nakilala siya ng cashier na asawa ng may-ari ng butik. Napansin nitong balisa ang dalaga pero nag-abot lang ito ng ilang matatamis at magiliw na nagpaalam.
Kinabukasan sinabi ni Tom na hindi muna siya pwedeng lumabas dahil lumalala ang kondisyon ng kanyang ama. Nangako na lang itong isasama siyang muli kapag may lakad ang kanyang mga magulang. Muli rin itong binanggit ang plano nilang magkaroon ng sariling bahay pero hindi na iyon pinaniwalaan ni Tanya dahil 8 taon na niya itong naririnig. Habang tumatagal, lalo nang natatakot si Tom na tuluyan siyang iwan ni Tanya. Sa wakas, matapos ang 9 na taon, ipinakilala rin niya ang dalaga sa kanyang mga magulang bilang isang bagong kasambahay upang hindi mabunyag ang katotohanan. Kahit kinakabahan, maayos namang nakilala ni Tanya ang pamilya ni Tom. Ngunit sa kabila ng pagkakataong makalabas na siya ng silid, alam niyang kontrolado pa rin ang bawat galaw niya. Kalaunan isinama siya ni Tom sa pamimili ng mga kailangan sa bahay. Muli niyang nakita ang cashier na nakakaalala pa rin sa kanya at magiliw siyang binati. Nang minsan ay pinagalitan ng ina si Tom dahil sa pagdadala ng katulong na maganda lang pero di pala marunong maghugas ng plato. Isang araw, lumabas siya sandali at pumasok sa isang simbahan. Umaasang doon niya matagpuan ang lakas ng loob para baguhin ang kanyang kapalaran. Isang babae ang lumapit kay Tanya at niyayang manalangin kasama niya. Pero pag-uwi niya, galit na galit si Tom dahil hindi niya ito sinabihang pupunta siya sa simbahan. Muli nitong ipinaalala na siya raw ang sumagip kay Tanya kaya dapat lang nasundin nito ang lahat ng kanyang utos. Nang maglaon, binigyan pa siya ng kaunting pera para makabili ng mga kailangan niya. Hindi nito alam na palihim na nag-iipon si Tanya para sa planong pagtakas. Sa susunod niyang paglabas, bumili siya ng disenteng damit na maaari niyang isuot sa simbahan. Unti-unti niyang naramdaman na may pag-asa pa palang magsimula muli. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na siyang pinapayagang lumabas. Isang araw, na-late siya ng 2 minutes sa pag-uwi. Dahil dito, nagalit si Tom at kinumpiska ang lahat ng perang naipon niya bilang parusa. Nang minsang magkausap sila, sinabi ni Tanya kay Tony na wala na siyang ipon at hindi niya alam kung paano magsisimulang muli. Inalok siya ni Tony ng trabaho sa tindahan pero tumanggi siya dahil alam niyang hindi siya papayagan ni Tom. Doon nagsimulang maghinala si Tony na may mali sa sitwasyon ni Tanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang police lieutenant sa tindahan. Saglit na nagkatitigan ng pulis at si Tanya halos magsalita na sana siya pero nanaig ang takot kaya tahimik na lang siyang umalis. Pagbalik niya sa bahay, sinabi ni Tom na gusto niyang ikasal sila sa simbahan balang araw. Hindi na naniwala si Tanya sa mga pangako nito. Para kay Tom, sapat na raw ang lahat ng naibigay niya at dapat ay tumanaw ng utang na loob ang babae. Habang tumatagal, lalo ring napapansin ni Tony na hindi normal ang relasyon nilang dalawa. Sinabi pa niyang karapat-dapat si Tanya sa mas maayos na buhay. Tahimik na umamin si Tanya na pagod na siya sa sitwasyong kanyang kinabibilangan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano makakatakas. Kinabukasan dumiretso si Tanya sa tindahan at sinabi kay Tony ang buong katotohanan. Inamin niyang siya si Tanya Katz matagal nang nawawala. Hiniling niya kay Tony na i-check ang database para mapatunayan niyang nagsasabi siya ng totoo. Nagulat si Tony nang makumpirma ang lahat. Kahit ganoon, sinabi ni Tanya na kailangan pa rin niyang bumalik kay Tom para hindi ito maghinala. Binigyan siya ni Tony ng cellphone at sinabing tawagan siya agad kapag may nangyaring masama. Pag-uwi niya, agad siyang humingi ng paumanhin kay Tom dahil na-late siya. Nagkunwari siyang normal ang lahat at agad na inasikaso ang mga gawaing bahay para hindi ito magalit. Pero hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa bahay at tuluyang nailigtas si Tanya. Doon lang nalaman ng ina ni Tom na 10 taon pala nitong ikinulong ang babae. Hindi siya makapaniwalang ang anak na akala niyang mabait at tahimik ay may itinatagong napakalaking krimen. Bago tuluyang umalis, binalikan niya ang silid na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Habang pinaparinggan siya ni Tom at tinatawag na walang utang na loob, hindi na siya lumingon pa. Alam niyang oras na para simulan ng bagong buhay na matagal niyang ipinaggait sa sarili. Lumipas ang 12 taon, ganap nang nagbago ang buhay ni Tanya. May sarili na siyang sasakyan, maayos na trabaho at panibagong simula. Isang araw, binisita niya ang kanyang ina upang ibalitang nakuha na niya ang kanyang General Education Diploma. Nagkasundo silang magdiwang pagkatapos ng kanilang lingguhang therapy session na tumutulong sa unti-unti nilang paghilom at muling pagbuo ng relasyon bilang mag-ina. Pagsapit ng Pasko, masaya na niyang ipinagdiwang ang Kapaskuhan kasama ang mga taong tunay na nagmalasakit at tumulong sa kanyang makabangon. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Nickplex ha. Pindutin na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating movie recap. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.